May dalawang klase ng ganda. Okey. Meron yung ganda na makikita mo agad, yung mapapansin mo agad. Sila yung mga popular kaagad, yung ang aga nilang nag-bloom, high school pa lang popular na, yung mga pinipilahan kaagad. Meron naman yung mga hindi naman bloom kaagad. Ito yung category na belong ako. Ito yung hinuhubog ng panahon na ganda. Meron kasi yung mga babae na hindi sila kaagad-agad nag-glow or nag-bloom, pero tumatagal sila sa taas or tumatagal sila dun sa tuktok ng success. Kasi nga, nagdaan sila sa ugly duckling face, nagdaan sila sa rejection, nagdaan sila sa panlalait ng ibang tao. So, lahat yun dinaanan nila. And eto yung mga babae na talagang nagtatagal yung ganda nila at yung success nila. I remember watching si Tony Gonzaga and si Alden Richards interview. Sabi nga ni Tony noon is, tumatak kasi yun sa akin, sabi niya, hindi naman pabilisang sumikat ang labanan. It's yung patagalan. Okay. Sabi nga niya sa showbiz kasi dahil halos ka-age ko si Tony eh. Sabi niya sa showbiz, ang daming biglang sumikat tas biglang lumaos. And iilan lang talaga yung tumatagal sa tuktok. Okay. Iilan lang yung tumatagal sa tuktok ng tagumpay. Ganon din sa beauty. So, dapat alam mo kung anong category ka. Okay. Alam niyo kung titignan niyo, no? Kasi ako batang 90s, ako batang, ang dami talagang babae na, pag una, no, ganda, ang daming projects, daming ano. Pero pag tumatagal na, hindi nila nasusustain. Okay. Kasi minadali nila yung proseso. At the end of the day, may proseso kasi ang tagumpay at ang glow up. Ako, dumaan ako sa proseso. Mabagal man yung proseso ko. Sabi ko nga kay God is, Lord, hindi ako naiinip. Kasi sigurado ako na kahit anong hingin ko at um, kahit na anong mangyari is ibibigay mo sa akin. Or kumbaga magma-manifest siya into reality. And unti-unti siyang nagma-manifest kahit mabagal siya. Yun lang. Totoo 'to, may mga magaganda kasi na sa biglang tingin parang, wow, gano'n. Pero 'pag nakakasama mo na sila parang they're just regular pretty, okay. But um, there are pretty girls na kapag kapag tumatagal na, doon mo na doon mo na nakikita na, "Ay, ang ganda pala ng babaeng 'to, hindi ko napansin dati." Okay. Yun yung tinatawag namin na, her beauty grows on you. Okay. Yung mga types of beauty na her beauty grows on you. Okay. Sa mga artista natin kasi 'no, bihira kasi 'yan, honestly, okay. Ah, bihira kasi yung hindi nakakasawang ganda. Ako for me, kaya hindi rin ako masyadong nanonood, okay, ng mga si si Catherine Zeta-Jones, yun, mga Chinchin Gutierrez or si Erich, nagagandahan naman ako kay Erich. Yung mga gano'n. Sa mga baguhan ngayon, wala akong maisip. Wala. Pag gusto mo talagang magpaganda ng skin, marami ka talagang gagastusin. And medyo mahaba-habang oras yan. Okay. A lot of people kasi budgetarian, pero yung gusto nilang resulta pang derma. Nagets nyo? Okay. Meron ako napanood na kapwa ko nagpro-promote ng mga beauty products. Natawa ako kasi ni-review niya yung sa Alada. Meron daw kasi nag 1 star dun sa Alada. Eh, ate ko isang linggo pa lang ginagamit tapos ine-expect puputi na. This is an unrealistic expectation from buyers. Okay? May mga buyers kasi na low budget. Tapos, ine-expect nila yung resulta pang laser treatment or pang Glutadrip. Yung Glutadrip, sometimes it takes months or years pa nga eh, bago mo makita yung effect talaga na, na talagang bongga. Okay? It's the same thing with skincare. It's the same thing with skincare. It's the same thing with beauty products and also supplements. It's not like an overnight thing. Especially if your budget is really, really low. You have to manage your expectations. Okay. But if you are willing to be patient and invest the time, then makikita mo yung resulta. And the money, of course. Okay.
Okay. Ako kasi, kung sinungaling lang talaga ako, ang dami ko nang nabenta talaga. Kasi alam mo nakikita ko yung mga iba, yung paano sila mag-review, 1 week daw sila nag-take ng collagen, tumubo daw ng mabilis yung buhok nila, 1 week lang daw maputi na yung kilikili at singit, grabe ha, tinalo pa nila yung mga laser nila Dr. Ivy at saka ano. Pero maraming nagche-check out kasi maraming tao madaling ma-ano, at madali silang emotional buyers kasi ang Pilipino eh. So hindi na nila iniisip basta nag-check out sila tapos mamaya na lang kawawa yung seller na nabibigyan ng 1 star, 2 stars kasi ay sinabi kasi ni affiliate ganito na gaganda daw ako kaagad. Okay. Na nakakagamot daw yung ano ko, yung na nakakagamot daw yung supplement. Okay. So yon, credibility matters. Kasi bandang huli, hindi lang pera-pera dapat dito. It's a long game. Meron yung mga affiliate na dahil sa pagkasinungaling nila, parang tumatak sa tao na, ay, yung affiliate na to magaling pero grabing sinungaling siya. Parang kahit anong i-promote niya, hindi na makatotohanan. A woman who is ambitious is glowing. Kasi kahit anong mangyari, ilalaban niya yung pangarap niya. Kahit may challenges, ilalaban niya yung pangarap niya. This is why I always tell women, huwag kayong maging masyadong emotional. Bawasan niyo yung mga drama niyo. Bawasan niyo yung mga obsession niyo sa mga kaek-ekan niyo. Okay. Honestly, nag-glow ako when I transitioned really to the beauty podcast. Okay. That's when I really glowed. Nung iniwasan ko yung mga babae na puro relationships ang alam. Nung iniwasan, nung nag-shift yung mindset ko to pursuing abundance. Kasi pursuing abundance is not easy, no? Maraming evil eye. Okay? Kaya nga sabi ko, dapat yung mga plano nyo, sinasarili nyo lang yan. Okay. Ako madaldal ako na tao, pero when it comes to my plans, I just write it down and I just talk to God. Because at the end of the day, what matters most for my glow up is my relationship with myself and not how other people see me. Doon nagkakaproblema karamihan ng babae because they are always seeking validation from and approval from other people. If you're a person who is always seeking validation and approval from the people around you, you are an insecure woman. And no amount of physical glow up can compensate for insecurities that are deep-seated. Sa glow up, many women tend to overspend. Okay? And hindi rin kasi maganda yon. Okay. You need to take into consideration yung long-term effects sa finances ninyo. Okay. Like ako, I'm very practical with clothes. Kapag hindi ko na ginagamit ang isang damit, ibebenta ko na yan. Okay? For example, kahit na ibebenta ko yan ng tig 100, tig 80 pesos. Okay. Para yon, ipapaikot ko, ibabalik ko sa glow up ano ko, para makabili ako ng, for example, body scrub. Okay. Kasi I'm a very practical person. Okay. I'm a very practical person. Tandaan nyo guys, when it comes to a glow up, it's very important to save and learn to invest and take care of your money. If you take care of your money will take care of you. Kasi sa panahon ngayon guys, huwag kayong aasa sa ibang tao. When it comes to self-care. Okay? Naalala ko yung sinabi ni Brian Boy, yung my money will take care of me. Talagang tumatak yun sa utak ko. Especially until old age, no? Kaya, when you tend to overspend as a person, when it comes to glow up, my advice, which I'm doing now, is to make a list of the things that you're going to buy and then assess if you really need it. Okay. Kung kailangan mo talaga siya or gusto mo lang siya. Or it's something that you're just gonna buy based on impulse. Bakit nga ba nagwo-work ang glutathione sa iba, tapos dun sa iba, hindi sila nakakakita ng kahit na anong glow? Okay, it's because of lifestyle and habits. Okay. One thing with glutathione is inaalis nga niya yung toxins sa ating katawan. So, dapat talaga uminom ka ng maraming water. Okay, kasi paano niya ilalabas yung toxins? And also, exercise. Okay. Kailangan kasi magpawis ka. Okay. Like ako, nandito ako sa Baguio, di ba? So, kailangan mag-exercise ka para ilabas mo yung toxins na inaalis ng glutathione. Kasi kanina mga mima, nagbabasa ako ng review nung mga glutathione na
nire-reco ko. Tapos sabi nila na, "Uy, nag-glow ako diyan kaya lang nagka-pimple ako," gano'n, gano'n. Pero nung tinignan ko naman, sabi niya, "Hindi kasi ako masyado matubig." Yun yung rason, okey. Kasi nag-glow ka nga, hindi ka matubig, so paano nga niya ilalabas yung toxins? Yun kasi yung problema sa ano, sa ibang naggo-glow up is yung lifestyle and habits nila hindi maganda or hindi okey, okey. So, as a result is hindi nagwo-work yung product, see? Hindi na nagwo-work yung product. I mean, na-disappoint sila sa product kasi akala nila hindi nagwo-work. Yung pala mali yung habits, mali yung way ng pag-take nila or mali yung mga habits nila kaya hindi na nagwo-work yung product. See? Top 3 countries with the best beauty products. Okay, so ano nga ba ang top countries for the best beauty products? So nagbabasa ako kanina and of course, isa sa nangunguna ang South Korea. Alam niyo naman, cutting edge technology ang South Korea and mahilig silang mag-introduce sa market ng mga active ingredients na nakaka-soothe and hydrate ng skin. Mahilig din sila sa trends. Second is Japan. So when it comes to Japanese brands, very minimalist pero focused on quality. And of course, France. So France has one of the best skincare brands. Yung mga Chinese students ko, honestly, yung mga mayayaman na Chinese students ko, they get their skincare products not from Japan, not from Korea, but from France. Okay? Sabi nga nila, France has the best skincare products. Gustong-gusto ng mga mayayaman na Chinese students ko yun. Pero the problem is the price. Okay? So, very high-end kasi yung presyo niya talagang, ano rin, ma-heart attack ka rin kung hindi kaya yung ano. So, yun yung mga tatlong countries. Meron din ang, of course, United States. Alam naman natin ng US. Marami ring options when it comes to brands ang US. Not just for skincare, but also for makeup. And Germany. Okay, sa Germany, wala ako masyadong alam pa sa German brands. Pero, nagbabasa-basa din ako about German brands and tinitingnan-tingnan ko din talaga. Okay, so yun yung mga countries with the best skincare products. Studies show that attractive people earn more. Totoo ba? Okay. Well, nagbabasa ako ng article kanina and meron silang binanggit na beauty premium wherein attractive people gets to earn 4 to 20% more kahit same level kayo ng education or skills because they get more callbacks or they get promoted easily or basically they get some opportunities that you don't get or other people who are perceived as less attractive don't get. And this is the reason why we encounter the phrases pretty privilege is real. Yun ang sinasabi ko sa inyo na kung mautak ka, well then good. Kung marami kang skills, well then good. Pero wag mo ring papabayaan yung physical attractiveness level mo. See? Kasi at the end of the day, people, whether it's a man or a woman, are visual creatures. So my role as a beauty affiliate is to look for products that will make you prettier. See? Para ma-experience nyo ang pretty privilege. Iba yung glow ng babae na may pangarap. Merong spark, merong fire. Okay? Kumbaga, may drive siya. Okay? Kung iba kasi, paano ba explain to? Makikita mo kasi pag ang babae may pangarap, very driven yan sa career, very career-oriented. She's very careful with what she consumes. She chooses her battles, iwas negative people. Kaya kahit anong battles niya, she's going to glow. Naglo-glow siya. I think a lot of women, no, equate kasi being glowing with just using beauty products. And ang dami ko namang nakikitang dekada na gumagamit ng beauty products pero hindi pa rin gumaganda. Okay? Or hindi pa rin naglo-glow. It's also attributed with also kung ano ba yung mga kino-consume ninyo. Sino bang tao yung mga fina-follow ninyo? Ano bang klaseng tao ka? Madrama ka ba? Ikaw ba yung tipo ng tao na maiyak ka? Yung ang dami mong reklamo? Okay, kasi if you're the type of woman na very negative ka and then yung mga tao din na fina-follow mo is nakikita mo na palaging may kaaway, ang ibig sabihin, ganun ka din. And as a result, naaano mo yung negative energy nila. Hindi na kasi kaya ng plastic surgery yung mga ganyan. So, yun yung mga nako-consume mo. You are what you consume. Okay? Hindi lang yung products na consumption, but also the content.
Kaya ako talaga maingat na maingat ako kung sino yung mga fina-follow ko. Kahit sa mga skincare CEOs na ano, fina-follow ko yung mga busy-busy lang na mag ano, pagpro-promote ng kanilang brand, gano'n. Or fina-follow ko yung mga ano, yung mga gusto ko lang talaga. Kahit sa mga hindi rin ako ma-celebrity, hindi ako mahilig sa celebrity rin kasi hindi ako mahilig sa mga love team, ganyan. Hindi rin ako mahilig sa chismis. So, you absorb and you ultimately become what you consume. Kaya sabi ko, hindi sapat ang beauty products. Bakit nga ba tayo nagpapaganda? Bakit hindi na lang tayo makontento kung anong binigay ni God sa atin, 'di ba? Huwag na tayong mag-whitening soap, huwag na tayong mag-glutathione, okey na yung binigay ni God. Hindi puwede 'yan sa'kin. Okey, hindi puwede, hindi ako papayag, okey? So, hindi ko naman sinabi na palitan mo lahat, okey? Kasi ako personally, very minimal naman yung papapalit ko, like my teeth, hindi ko na gagalawin yung ilong ko, ante ko. Okey, sa teeth pa lang mahal na 'yan. Pero anong ibig kong sabihin? Iba kasi talaga ang treatment sa magaganda. Aminin natin 'yan, na totoo na sometimes the pretty girls, 'pag pretty girl ka, you're treated better, you have better salary, yung 'pag pupunta ka sa TL mo, hindi ka babarahin na hindi ka puwedeng mag-leave, okey, kasi ayaw niya yung pagmumukha mo, okey. Kasi minsan may mga ganyan sa mga teams lalo sa corporate 'no, tapos lahat sila magaganda, tapos ikaw lang yung naiba dun, okey. And I'm not saying this to discriminate anyone because we've all naranasan din natin at some point our ugly duckling face. And we were treated na, ay, parang pinaparamdam sa atin na 'pag hindi ka attractive is hindi mo makukuha yung better opportunities na meron. Kaya kung nakikita niyo yung mga artistang 'yan, eh, halos tumira na sila kay Vicky Bello para lang sa mga treatments. It's because they know that if they cannot maintain it or improve it, is mawawalan sila ng racket. Gano'n lang yun, guys. Bakit nga ba tayo nagpapaganda? Okay? Yun yung sagot ko dun. For me, I want better opportunities for myself. Hello, auntie ko, 40 years old na ako, you know? Although nagtagal ako sa ESL industry, I also want to create new opportunities for myself. Kaya nga ako nag-beauty podcast. Pero bago naman ako nag-beauty podcast, nag-glow up naman ako. Pinaghirapan ko din. So, sa mga nagsasabi na, bakit pa kayo nag-glutathione? Bakit pa kayo nag-collagen? Ate ko, ang hirap maging pangit sa panahon ngayon tapos kung mahirap ka pa, kailangan mong lumaban, okay? So, kung kailangan ko magbabad ng whitening soap, 3 to 5 minutes, gagawin ko yon. Ganun lang talaga siya kasimple. You don't glow when it's easy, you usually glow when it's hard. Okay? During the times that you are struggling, doon ka maglo-glow. Kung kaya mong gumalaw, even if you are struggling. Example ko kagabi, wala talaga ang tulog. I have severe insomnia. And it's a struggle, but I still needed to work out. Kailangan ko pa ring mag-workout. Kailangan kong magpakita para sa sarili ko. Okay? And usually for women, we glow when it's not easy. Sabi nga nila is pain will change you. Struggles will change you. Doon masusubok kung kaya mo gumalaw kahit na hindi madali. Kasi like what I said before, madaling mag-glow up kung masaya ka. Pero kung galit ka, kung malungkot ka, kung depressed ka, mahirap gumalaw. Okay? Like for example, you're undergoing depression, no? So, syempre malungkot ka kahit under medication ka pa. Ano eh, kasi hindi naman madali yun eh. 'Di ba? Yung pipilitin mo yung sarili mong mag-exercise, hindi madali yun. This is why believe ako sa mga tao na pumayat after silang maging depressed. Grabing mental strength ang kailangan mo doon. Kasi sa mga tao akala nila pera-pera na lang talaga lahat. Hindi kasi madadaan lahat sa pera. Okay. May mga bagay na hindi madadaan sa pera, like kailangan mo ng stamina. Okay. Kailangan mo ng strategy. Kailangan mo ng mental strength. Kasi paano ka mag-workout kapag hindi mo feel mag-workout? Pero kailangan pilitin mo yung sarili mo mag-workout. Kasi alam mong makakabuti siya sa'yo. See? So, a glow up usually happens when it's not easy. Sabi nga nung podcasters, right before God will elevate you, He will give you the toughest challenges. Nasa iyo na yun kung paano mo yun lalagpasan. Yung mga Chinese women, may mga traditional secrets sila when it comes to their beauty. Kung napansin nyo, ang gaganda ng hair nila and ang kakapal. Okay? Meron din akong Chinese blood and meron silang mga secrets or meron silang mga ginagawa para yung hair nila is super black or super kapal, mabilis tumubo.
First is, yung iba is they wash their hair with rice water. Okay? So, chinek ko yan, research ko yan. Although yung rice water kasi, madalas ko nang marinig yan as a beauty tip. Kaya lang hindi ko siya magawa-gawa kasi. Okay, dahil nga hindi naman ako palaluto na tao. So, yun yung pinaghugasan mo ng rice, yun yung gagamitin mo pangbanlaw ng buhok mo or ng face mo. Okay. Another thing is, may mga ginagamit silang herbal shampoo or soaps like yung Polygonum soap, yung mga pinopromote ko dito na hair mask na may Polygonum shampoo bar, yun, isa yun sa ginagamit nila. And also yung diet nila is high in collagen or stimulates collagen production. Kung napapansin niyo yung mga Chinese people, they're very traditional in their ways when they eat. For example, yung mga bird's nest soup, yung mga tipo ng food na healthy talaga. Okay? So, yon. So, ang napansin ko sa mga foreign women is hindi lang sila bumibili ng beauty products na over the counter. Their beauty secrets are passed down from one generation to the next. And yun yung ina-apply nila sa kanilang skincare and hair care routine. See? So, sana may natutunan. Don't forget to follow. Ano naman ang mga sikreto ng mga Chinese women, bakit magaganda ang kanilang skin? Okay. So, alam naman natin na kung sa paputian at saka pakinisan, hindi naman papahuli ang mga Chinese women. Okay. And bihira talaga akong makakita ng Chinese na babae na malaki ang katawan. Very slim talaga sila. 13 years na ako sa ESL and so far marami rin akong nakilalang magagandang Chinese. Okay. First, yung kinakain nila. Okay. 'Pag tinatanong ko sila yung mga kinakain nila kasi produces natural collagen in the body. For example, yung bird's nest soup, okay. So, yung iba weird, pero basta i-research niyo yung iba. Pangalawa, they use facial mask. So, tinanong ko yung mga Chinese student ko and they use facial mask na mataas ang water content for hydration. Hydration, hydration, hydration. Hydration is the key. So, hindi nawawala ang hydration sa kanilang mga antiko. Very important ang hydration for them. Okay. Pangatlo is they have low intensity exercises that are easy to maintain. Meaning low intensity exercises that are easy to maintain yung walking, okay, yung nagwo-walk sila sa park, ganyan. Or yeah, usually ganun. Kasi usually sila ayaw nila yung iitim sila. Kaya karamihan ng Chinese people kapag nakita ko sila nagta-travel ako 'no, usually nag-solo travel ako, nakikita ko sila by group sila. Lagi silang nakapayong, naka-sun hat, grabe mag-sunscreen yung mga 'yan, okay? Okay, and they make sure na, hmm, lagi silang nasa lilim, ayaw nila yung direct sun exposure. Kaya bihira kang makakita ng inchik na nagsa-sunbathing. See? So, yan ang ilan sa mga Chinese beauty secrets na mai-share ko. Of course, yung iba, they use, yung mga mayayaman na Chinese, mapili sila sa beauty products na ginagamit nila. Usually, galing sa France or yung mga high quality talaga na beauty products. Okay? Kasi, ang paniniwala nila is quality comes with a price. So, talagang gumagastos sila, guys. When it comes to beauty products. Okay? So, sana may natutunan kayo dyan. And, don't forget to follow. Yung pinakamahirap na aspect ng glow up is hindi yung naabot mo na yung glow up mo. Yung kung paano mo siya i-maintain at kung paano mo i-level up. Okay? Kasi maraming factors yan paano mo siya i-maintain. Parang sa success lang yan eh. Yung sabi nga nung isang CEO ng skincare, sabi niya, anong pinakamahirap, tinanong kasi siya, anong pinakamahirap na aspect ng success? Sabi niya, yung pinakamahirap na aspect ng success is hindi yung naabot mo na yung success mo. Yun ay kung paano mo ma-maintain yung level of success na yun. Kasi usually, pag naabot mo na yung sa pinakataas ng glow up mo or financial success, yung pinakamahirap dun is yung paano ka usually, what goes up goes down. Diba? Ano lang yan eh, sa science yan. So, yun ang pinakamahirap. Kung paano mo siya i-maintain. Kasi sometimes the beauty routines that you use might no longer work for you. And you need to discover new things or new routines that will work for you.
And minsan kailangan mo din ng mas mataas na budget pa. This is why I always tell to women na, ano bang nagpapaganda sa isang babae? Hindi siya love, hindi siya feelings, pera talaga mga auntie ko. I know it's Sunday today, pero yun talaga yung katotohanan, guys, that the more resources you have when it comes to financial, the easier it is for you to maintain yourself.